Si Aga Mulak, mainit na tinanggap ng stars ng TV5. At dahil sa pagsayaw ng batang si John John sa Willing Willie, mismong pamunuan ng TV5 mag-iimbestiga. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ng ina ni Sally Ordinario, isa sa mga OFW na binitay kahapon sa China. Sobrang iksi raw kasi ng panahon na binigay sa kanila para silipin ang bangkay ni Sally. Ang tanging naiuwi nila mula kay Sally ay ang sulat niya para sa kanyang mga anak. Trish Roque, ikwento mo. Halos hindi raw nakatulog ang pamilya Ordinario mula nang dumating kagabi galing sa China. Si Nanay Edith, nakikipagkwentuhan lang sa media tungkol sa mga huling sandali ni Sally. Nang bigla na lang siyang humagulgol. Sobra yung ginawa nila sa anak ka. Masamang-masama raw ang loob niya. Kamamatay at mainit pa raw ang katawan ng anak, binalot na agad ito sa itim na plastic bag. Tanging ulo lang ang nakalitaw. Umiiyak siya, patay na pero umiiyak sa lumuluha. Nakadilat pa yung mata niya, isang mata niya. Yun pala, hinihintay na lang kami bago siya pumiki. Sa isang pahinang sulat na ito, inihabili ni Sally sa kanyang ina ang dalawang anak na sina Princess at Lexbird at ang bahay niya sa Isabela. Idinikta lang daw ito ni Sally sa nakakabatang kapatid na si Maylene dahil nanginginig at hindi na siya makapagsulat. I'm Sally O. Villanueva, entrust my 2 children in my house for them to take care of all of these. I'm giving them my authorization to handle my children and to live in my house and to continue what I started. I want my mother to do all of these for me. They can stay and live in my house and look after my children. Nagpaalam din si Sally sa asawang si Larry at sa mga anak na hindi na niya nakita. Princess, take care, I love you. Lexbird, take care, I love you. Aryong, take care of our kids. No matter what happens, I love you forever. Sa huli, tinatakan na lang niya ito ng kanyang thumb mark. Nakipag-ugnayan na ang DSWD sa pamilya Ordinario. Pangako raw ng ahensya, tutustusan ang pag-aaral ng mga naulilang anak ni Sally. Yung panganay po, ang sabi po niyang kurso na kukunin niya, law abugas siya para daw may pagtanggol niya yung mama niya. Tapos po yung anak niyang lalaki, mag-PNP raw po, magpupulis para daw po yung nagbumiktima sa kanyang ina, huhuliin po niya. Sa susunod na linggo pa darating ang labi ni Sally. Pero bukas pa lang, pupunta na ng Isabela ang pamilya Ordinario para ihanda ang burol niya doon. Sa Isabela rin ililibing ang binitay na OFW. Trish Roque, News 5. Nakabalik na rin mula China ang mga kaanak ng binitay na si Elizabeth Batain kaninang pasado alas 11 ng umaga. Sakay ng China Southern Airlines Flight CZ3091, dumating sa NAIA Terminal 1 ang mister ni Elizabeth na si Lorenzo, ang 13 anyos niyang anak na si Liza at ang paring si Anselmo Valerio. Naging mailap sa media ang pamilya. Pakiusap nila bigyan sila ng privacy at pagkakataong magluksa. Naiwan sa China ang labi ni Elizabeth at posibleng abutin ng 1 linggo bago siya maiuwi. Hiling ngayon ng misis ni Ramon Credo na mailagak sa sarili niyang bahay ang mga abo ng dating asawa kahit sandali lang. Ang problema, ang mga abo nasa poder ng kanyang biyenan na matagal na niyang hindi nakakausap. Ikwento mo, Franz Noguera. Lamesang may puting mantel, mga kandila, bulaklak at litrato ni Ramon Credo. Naihanda na ng misis na si Sol Credo ang lahat ng mga gamit para sa paglalagakan ng abo ng kanyang dating mister. Ang kulang na lang ay abo na hawak ngayon ng kanyang biyanan. Piling ko na lang sana po. Dahil may diferensya kami. Meron kami hindi pagkakaunawaan. So, nirequest ko na lang po na sana mabigyan ako ng kahit 2 araw. 2 araw man lang. Para mapagluksa namin siyang mag-ina. Di tuloy maiwasang maiyak ni Sol. Doble raw ang hirap ng kalooban niya. Patay na nga ang kanyang dating asawa. Di pa nila ito makasama ng kanilang 4 na taong gulang na anak. Alam ko mahal na mahal niya yung anak niya. Pero may anak din kami. Alam kong mahal na mahal din ang anak ko, ang tatay niya.
Hindi na lang ako yung anak ko na lang. Ilang metro lang ang layo ng bahay ni Sol sa Bianan, pero saradong-sarado ito at hindi siya welcome. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Sol at pamilya ni Ramon nang maghiwalay silang mag-asawa noong 2009. Tanging malalapit na kapitbahay lamang ang kinakausap ng pamilya ni Ramon. Dumalaw naman kanina sa dalawang naulilang pamilya si Barangay Chairman Jolo Revilla. Siya ngayon ang namamagitan para makita na rin ni Sol ang labi ng asawa. Hindi naman ipinagdadamot ng ina yung... siguro rin-respeto ko yung desisyon ng ma'am. Siguro antayin na lang natin na siya yung magsabi ko ano man yung desisyon niya. Franz Noguera, News 5. At kasama namin po ngayon na ang resident legal analyst ng TV5 na si Attorney Mel Santamaria. Attorney Mel, alam naman ho ninyo yung problema ng misis ni Ramon Credo. Nakipaghiwalay siya sa asawa noong 2009 at gusto ni misis na ilagak sa kanyang bahay ang abo ni mister kahit 2 araw lang. Ito po ang tanong namin, Attorney. Sa oras ba na makipaghiwalay ang isang tao sa kanyang asawa, ay ibig bang sabihin putol na ang kasal? Cheryl, hindi. Ang paghiwalayan ay hindi nagpuputol ng kasal. Kung buhay yung dalawang mag-asawa, kung gusto nilang putulin ang kasal, pupunta sila sa korte para either i-declare null and void or i-annul yung kasal nila. Pero ang paghihiwalay lamang ay hindi magpuputol ng kasal. So dito po, base po sa inyong eksplanasyon, ang mas may karapatan po dito sa abo ni Ramon Credo ay ang misis niya mismo. Tama ka, Cheryl. Kasi nasa batas naman natin yan. Nasa Kodigo Sibil natin ang sinasabi na ang may obligasyon at karapatan sa labi at burol ng isang relative ay binibigay una sa naiwang asawa at kung wala na yung naiwang asawa sa mga ina po o mga descendant, mga anak. At kung wala na yung dalawang yon, dun papasok ang mga magulang nung namatay. At kung wala pa yung tatlong yon, sa mga kapatid nung namatay. Yan ang nasa batas natin. Pero lumalabas po ngayon ay ayaw ibigay sa asawa. So paano pong paraan ito magkakaintindihan ang nanay ni Ramon at ang misis po para dun sa abo? Alam mo, Cheryl, merong nasugatan, merong rights na vina-violate dito. Ang normal, pupunta ka sa korte. Pero itong sa pagkakataon na ito, gagawin mo pa bang pumunta sa korte? Siguro pag-usapan na lamang natin, nakita natin sa TV kanina yung barangay chairman. Dapat ayusin niya to, alam niya dapat ang batas at ipaliwanag dun sa mga taong involved dito kung ano ang ayon sa batas at sundin lamang ito para hindi na magkadamutan. Cheryl, dapat yan ang gagawin na lang ngayon. Attorney Mel, si Erwin po ito. Isa pa po, may mga experience as a police reporter before, may mga nakita ko ganung sitwasyon noon, Attorney Mel, ang ginagawa, hinahati yung abo, yung kalahati dito, tapos yung kalahati doon. Pwede ho ba yun? Wala namang makakapagpigil kung anong pamamaraan ang gagawin nila sa burol. Pero ang gandang tanong niyan, Erwin, kasi nasa batas rin na ang pamamaraan ng burol ay nasa naiwang asawa rin. Kaya kung tutusin mo, talaga ang may karapatan dito, unang-una ay yung mga asawa kung ano ang pamamaraan ang pagburol, kung saan buburol, kung paano ibuburol ang asawa. Pero ang lumalabas nga dito, medyo nadideprive yung asawa. Pero yun nga ang sabi ko nga, Erwin, magpapile ka ba ng kaso dito? Hindi na. Dapat pag-usapan na lang ito. Mabuti na lang, abo na lang ito. Hindi ito labi, na bumabaho. Kaya baka ito sa takbo ng panahon, maayos rin to. Sana. Pero sa para sa kalaman ng karamihan, Attorney, kasi merong yung nangyari nga yung ginawa kong report noon na yung sa pamilya, ang ginawa niya, dinala niya sa sementeryo pero yung isa iniwan sa bahay. Tama ho ba yun? Ang pagkaalam ko, lalo na sa simbahang Katoliko, hindi iniiwan sa bahay yung mga abo na yan at dapat dalhin sa sementeryo. Di ba, may kasabihan tayo, Erwin, may he rest in peace, no? Baka dito sa sigalot na to, nandun siya sa kabilang buhay, hindi pa siya at peace. Kaya tama, kaugalian dapat iisa lang. Isa mo lang siya ililibing, sa isang lugar lang yan. Iyan ang kostumbre ng mga Pilipino. At sabi sa ating batas na minsan ang kostumbre ay nagiging substitute sa batas kung walang batas na umiiral. Kaya pwede rin natin tignan niya ang puntong yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Mel Santamaria. Samantala, 1 hanggang 2 Pinoy ang lumalabas ng bansa kada linggo para magpuslit daw ng droga. Yan ang isiniwalat sa amin ng isang dating drug mule. Ang masaklap ang kanilang estilo sa pagpupuslit ng droga, madali lang mabisto kung maghigpit lang ang seguridad sa mga paliparan. Narito po ang eksklusibong report.
Pabirong sabi ni Mercy, sa dami ng Pinoy na nagpapagamit sa mga sindikato para magpuslit ng droga, pwede na silang magtayo ng party list. Ito ang dahilan kaya labas-masok ang mga Pinoy na nagde-deliver ng droga sa China. Sa isang linggo, siguro mga 2 tao lumalabas palabas ng bansa. 2 hanggang 4,000 dolyar ang kapalit ng peligro at buhay, gaya ng sa kaso ng 3 OFW na binitay. Probably sir, mga libo pa at mas hindi lang 3 pa uli ang mabibitay, marami pa yan susunod. Kung hindi pagtutunan ng pansin ng ating gobyerno na to. Gaya nila Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain, sa Macau kinontak ng mga sindikato si Mercy. Libre ang pasahe, allowance, hotel at pag na-deliver, libu-libong dolyar ang biyaya. Ilang beses na raw siyang nag-deliver ng droga sa China. Ang kanilang simpleng strategy, isinisingit sa maliit na parte ng maleta o bag ang mga droga. Tatanggalin ito dun sa loob para may foam, papalitan nila ng droga. Inisprayan daw nila ng chemical ang backpack para hindi ma-detect ng mga x-ray machine at hindi maamoy ng mga canine dog. Kung tutusin, simpleng barbecue stick lang, bistado na ang nakatagong droga. Ito raw ang posibleng dahilan kaya natimbog si Sally Ordinario Villanueva. Sa kinakailangan ma-detect, napakadali lang po ma-detect. Isang tusok lang yan, sisingaw at lalabas na po yung powder. Ba't hindi kaya subukan din ng mga nasa airport ngayon? Kwento pa ni Mercy, dinadaan-daanan na lang ng mga sindikato ng droga ang Pilipinas dahil sa tutulog-tulog na seguridad sa airport natin. Kahihiyan para sa atin sa airport dahil nakakalusot mismo, which is twice dadaan sa airport. Swerte si Mercy, hindi siya nahuli. Pero hindi naging kasing swerte ang kapatid niya. Natimbog ito sa China at malamang isusunod na sa hilera ng mga bibitayin. Sabi ni Mercy, bitbit niya ang bagong misyon na ilayo sa mga sindikato ng droga ang mga kababayan nating sinisilaw ng limpak-limpak na dolyar. Ang problema, ang pideya na tinutulungan niyang makatimbog ng mga sindikato ng droga, problemado mismo sa pondo matapos magbalasahan ng pinuno. Hinahabol talaga po namin yung 3 buhay na mabibitay sana kahapon na yung binabargain po kasi namin yun is may pakita sa Chinese government na kupikilos din ang gobyerno po natin. Eh ngayon po, ang sabi pa nila walang pondo. Paano po natin masabi Erwin Tulfo, News isang 5. napakalaking ahensya?